to pick your brain, pick your heart about this. So, ang ikinabatay ba ng mga kababayan natin sa Cebu ay negligence? Incompetence ba? Outright corruption din ba? Expressing the sentiment of many of our kababayans na wala namang nakukulong. The immunity from suit of a state witness absolves him, no, of any criminal liability, hindi po ba? Even civil liability, sir. civil That's just the Simula noong nabunyag ang issue tungkol sa flood control projects na di umano ay wala naman pala, umangat na ang diskurso maging sa mga politiko na mismo. Samot-sari ang mga nasasabi sa issue at merong helpful at hindi, merong may ambag at wala. Unang-una. Pangalawa, na kapag sila na out of action na, ay talagang magbabago. Dahil sila talaga nagpapatakbo. Magmula kila President Bongbong Marcos hanggang sa mga city at municipal mayors, meron at merong mga masasabi tungkol dito sa iskandalo na ito na nakakaapekto sa mga tao nationwide. At sa ating pagbabalik sa series na ito, ang magiging focus naman natin ay ang ebas ng ating mga politiko. Masasabi ba nating merong karapatang bumoses sa mga politiko tungkol sa issue na ito? Sila-sila rin naman ang dawit, di ba? Ano nga bang sinasabi nila? Sa isang episode ng BBM vlog ni Marcos a few months back, sinabi niya na ang nangyari ay nangyayari na over many decades. Hindi ito nangyari ng minsanan, sabi niya, dahil napabayaan. Nagkaroon ng kultura na napabayaan ito at hanggang sa lumaki na ng lumaki ang issue. So ngayon, ang sinabi ng Pangulo ay kailangan ng malaman kung anong nangyari, habulin ang sangkot at ayusin ang sistema. Sabi niya, kahit nakatulong sa kanyang kampanya para sa pagkapangulo, wala tayong magagawa, the truth has to come out at hahabulin niya ito. Sa pahayag naman ni Vice President Sara Duterte nitong nakamakailan, sinabi niya na patuloy siyang lalaban sa kasakiman ng mga involved sa korupsyon sa gobyerno. Dumako naman tayo sa ilang mga mambabatas. Ayon kay Akbayan Representative Percival Sendanya, ang korupsyon ay mas malalang delubyo na nakakaapekto sa institutions natin. Hindi lang ang mga bahay ang mga apektado kundi ang future ng mga Pilipino. Nananawagan siya na panagutin ng mga kurakot na officials. Nanirusay sa mga peke at substandard na flood control projects, buhay at kinabukasan ang kapalit. Corruption kills, Madam Speaker. And if we are not going to send our corrupt officials to jail, people will continue to die. Recently, sinabi rin ni ML Party List Representative Laila De Lima sa isang statement na hindi lamang dapat ikulong ang mga kurakot. Kailangan rin nilang ibalik ang mga yaman na nanakaw nila. Nag-file na rin ang House Liberal Party Bloc ng isang resolution para tignan ang status ng recovery ng ill-gotten o unexplained wealth sa bansa. Ang mga ibang mayors naman ay nag-flag na rin ng mga alleged anomalous na flood control projects sa kanilang mga lugar. Habang ang iba ay gumawa na rin ng aksyon para ma-monitor mga flood at infrastructure projects. Most notably, si Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon naman sa isang column published on East Asia Forum by political scientist Cleo Ann Kalimbahin, ang mga accountability mechanisms na meron in place sa ngayon, ang Office of the Ombudsman, ang Commission on Audit, ang ICI, ang AMLAC at ang Sandigan Bayan, they all should demonstrate their capacity and autonomy sa pagbigay ng mandato nila. Kailangan din nilang maipakita na gumagana ang mga institusyon na ito hindi para protektahan ng mga sangkot, kundi para ma-uphold ang transparency. Pero ang dulot-dulo, sana, singtalim din ng pangil ng hustisya ang dila ng mga politiko natin tungkol dito.